Ambassador Menjola, magandang umaga po. Hi, Amba- Deo. Ay, salamat ma'am, nagkarinigan po tayo. Opo, ayan na. Ma'am, ayan, live na po tayo sa DZRH. Medyo nag-e-echo lang po, ma'am. Pakihinaan lang yung volume. Ayan na. Hello, ayan. Can you hear me? Yes, ma'am, maliwanag na po. Ay, ma'am, good morning. Okay. Kumusta po kayo sa Israel? Kumusta po ang ating mga kababayan? Okay lang. Hello? Yes, ma'am. On air po tayo ngayon, ma'am. Deo? Yes, ma'am. On air na po tayo. Napapanood po Alright. namin kayo. So katatapos lang nung ng missile attack dito, sabay Wow. magkasabay ang Iran at saka ang Hezbollah na umatake. And we're registering pati sa ibang parts ng Israel. May mga may hostile aerial vehicle infiltration pa rin. Yan yung mga terms na ginagamit ngayon dun sa sa Home Front Command. Saan na tumatama, ma'am, yung missile from Iba-ibang lugar eh. Iba-ibang lugar. Oho. Iba-ibang lugar eh, oo. So, kagaya nung nangyari dun sa isang interview ko sa ibang channel, kasagsagan ng interview, sumirena. So, we had to cut it short. Oo. Mhm. Ayan, ma'am, mula kanina umaga, ayan, umaga po yata ngayon dyan, madaling araw. Ilang sirena po ang ilang bomba lipad dyan? Ilang beses nagsirena? From midnight nagsimula ulit. So, titingnan natin, no? Once pa lang since midnight. Mhm. Pagka ganun, ma'am, na sumisirena, definitely may mga parating na missile. Ano po? Saan kayo nagtatago, Ambassador, ma'am? Dito may shelter dito sa embassy kasi ang embassy nasa emergency operations kami. So nandito kami nagsistay sa embassy na mismo para madaling magbigay serbisyo sa community. So, sa Tel Aviv po yan, Ambassador? Dito sa Tel Aviv. Tama. Yung pong mga OFWs natin, ma'am, saang bomb shelter po sila nagtatago? Tumitira o sana para safe sila? Sa bahay ba ng kanilang mga employer o merong public bomb shelter, ma'am? Yung requirement kasi dito na dapat yung mga buildings may mga bomb shelters, no? So, ang assumption natin dahil yung mga kasama natin, yung mga kababayan natin, they mostly work as caregivers. So, may sa mga bahay-bahay, sa buildings sa mga bahay-bahay dapat may mga bomb shelters. Ngayon naman, sa kasamaang palad na yung mga walang buildings na yung mga lumang buildings na wala pang bomb shelter, sa mga community shelters sila pumupunta, which is normally kagaya ng binabanggit mo kanina, kagaya sa Taiwan, di ba? Yes, ma'am. Nasa ilalim ng park, yung mga ganon. Oo. Dito, pati parking lots, yung underground parking lots, ginagawang bomb shelters din. Mainam pala at nandyan din. So, dyan pwedeng pumunta ang ating mga OFWs, Ambassador. Oo. Kumusta po ang pagkain po nila dun, ma'am? Doon sa mga ibang shelters na lalo na kung munisipyo 'yan, may mga coffee stations, may mga konting snacks. Yung ibang shelters ng halimbawa sa mga building, kung minsan walang pagkain, yung residente yung kanya-kanyang nagbibitbitan ng pagkain at saka inumin. Ayan. So, kumusta po ang coordination sa ating mga kababayan, Ambassador? Definitely, may narinig po tayo na gusto nilang makabalik sa Pilipinas. Posible ba sa ganitong kasagsagan ng giyera, Ambassador Menjola, ma'am? Actually, Deo, nawawala yung yung connection. Ayan, oo. Pwede po ulit. Ang tanong ko po, ma'am, ayan, marami tayong mga kababayan ang gustong umuwi. Ayan, sa ganitong kasagsagan pa ng giyera, posible ba silang makabalik sa Pilipinas? Deo, actually sa ngayon 40 na OFWs ang nag-signify na gustong umuwi. Ang difficulty lang natin, obviously, hindi lang naman dito sa Israel. Sarado yung airspace kasi eh. Wow. No? So, walang eroplanong pwedeng Lumipad. mag-land dito at mag-take off. Yan yung difficulty natin. Sa Israel lang ba po, ma'am, o buong Middle East na apektado nitong giyera?
Yung mga ibang Middle East na countries, some of them hindi rin sila nag-ooperate. Yung iba, panaka-naka lang yung mga flights. So, kahit na halimbawa makatawid sa sa karatig na bansa, Mhm. hindi guarantee na meron na meron silang flight na magagamit. Oo. Mhm. Ma'am, nabalita na may mga around 50 Pinoy na pilgrims nagpunta po ng Israel na stranded po sila diyan. Kumusta po? Ano po ang kalagay nila, Ambassador Mendiola? Sa bilang lang namin, 32 lang, hindi 32. 50. Ganun po 32 lang ba? ang, Okay. oo. Doon sa 32 na to, 27 nakakross na ng border Mm. papuntang Jordan. Pero ito yata yung grupo na hindi pa nagte-take off yung flight nila. Mhm. Oo. Sarado rin ng Oo, wala pa silang, oo. Sarado kasi yung airspace. ay. Limited yung airspace. Oo. Mhm. Ayan, So, oo. yung binabantayan na lang namin, mga 5 lang na Mhm. turista, 5, 6. Mhm. And we're coordinating with the Israeli Ministry of Tourism para makatulong din sila kung ano yung may offer na tulong nila dito sa mga turista. Ambassador Mendiola, sakop niyo rin po ba ang Jordan, ma'am? May embahada ba tayo doon? O Oo, may embassy tayo doon, si Ambassador Fred Santos, yung ambassador natin doon. mhm, ayan. So at least safe naman po sila doon, kaya Ambassador Mendiola, ma'am? Nung early part ng weekend, naririnig namin binobomba din doon eh. Sa Jordan? So, yung airbase, may airbase din kasi doon ng Amerikano. So, Ah, may naririnig kami parang ganon. So, that's why limited yung airspace nila. wow. So, we will see. Oo. Mm. Ayan, ma'am, so sa ano ang pronouncement po ng Israel ni Prime Minister Netanyahu? Sinasabi po diyan kung tatagal pa po itong gerang nangyayari ngayon diyan sa pagitan ng Israel at Iran at Amerika. Sana naman hindi tumagal kasi I think everyone wants peace, no? Opo. So, for us dito sa embassy right now, what we do, we live day by day. We address yung situations as they happen. And we Mhm. try to plan out, yung future planning namin is yung movements ng mga tao, yung kung nangangailangan ng pagkain. Yan yung mga pinagkaabalahan namin ngayon. Mhm. Medyo hindi namin makokontrol kasi kung ano yung decision ng mga gobyerno Mhm. dito sa region at saka ng US, no? So for us as the embassy, we try to address na lang yung pangangailangan ng mga kababayan natin. So paano kayo, ma'am, pati mga Jews, mga Israelis, sila ba ay lumalabas pa o nakakulong, nasa loob ng bahay lahat? Lumalabas, pwede naman lumabas basta't hindi ka malayo sa isang shelter. Mga Mm. naglalakad din naman, no, kasi sa tapat nitong embassy natin may park, may Okay. national park. Mhm. So nakikita namin from the window, nakikita namin yung they're walking their dogs, yung mga normal na activities nila. Ganon. Nagpapaaral kasi, oo. Mm. Tapos maya-maya si Serena, so tatakbo sila to find Mhm. shelter. Ayan, ma'am, pagka sumirena nga gano'n na, ilang minutes bago ma-intercept o kaya bumagsak o sumabog yung bomba? Paiba-iba, no? Depende kung saan siya nanggaling. Mm. Kaya ang pinakamaganda talaga is pag tumunog na yung sirena, tumakbo as soon as possible sa isang shelter. Mm. Kasi kung minsan you're given a minute and a half, Wow, kung minsan 5 minuto, yung mga ganun. Depende kung saan nanggaling bomba. Oho. yung bomba. So, ang sa akin, ang panawagan ko parati sa community, stay close to shelter. Mhm. Ay, Ah, Tapos pag narinig yung sirena, dagli-dagli ang tumakbo at take shelter at huwag umalis sa shelter hanggang hindi sinabi explicitly ng Homefront Command na pwede nang lumabas. may nag-guide din na after na sumabog yung bomba, may nagsasabi rin na pwedeng lumabas, parang ganun po.
Actually, yung sirena nanggagaling sa mga cellphones na namin eh. Ganun Lahat po. ng abiso nasa cellphone. Mm. Oo. Tapos maririnig mo rin yung mismong sirena sa ano, sa paligid. Oo, oo. So Ayan. mga advisories, may advisories talaga galing sa cellphone. Mhm. Ang galing. Ayan, oo. Sabagay parang ganyan din sa Taiwan yata, kwento sa atin. So, ma'am, ano ang concern po ngayon ng ating mga OFWs? Ano po ang itinatawag po sa inyo sa embahada? Sa ngayon, maliban dun sa ano, check ko lang yung dashboard namin. Opo. Ah, food assistance ang kanilang number one na Naku. pangangailangan. Mm. Tapos yung ah, basically, yun yung Concern nila pinakamalaking pagkain. concern namin ngayon. Yung kaya naming i-address, no? Mm. Yung kayang i-address ng embassy sa pakikipagtulungan sa mga companies kung saan nagtatrabaho itong mga to. Ambassador Mendiola, yung po mga groceries dyan, bukas po ba para makabili ng pagkain? Hindi ba nagkakaroon ng shortage ng pagkain, Ambassador Mendiola? Bukas yung mga yung mga grocery stores. Mhm. Oo. Ayan. So, bibili mga pagkain, tubig, mga ganyan. Basic. Kompleto po. Ayan, oo. So, Ambassador Mama, so ano po ang inyong advisory? Ayan, siyempre kami po dito sa Pilipinas, nababahala, lalo pa yung mga kamag-anak dyan. Ano po ang mensahe natin sa kanila, Ambassador Mendiola, ma'am? Um, Deo, ang sa amin no from the embassy, you're flashing ngayon sa screen ninyo yung mga advisories namin. Opo. Nandiyan dyan yung mga hotlines namin. Kung may mga katanungan o request ng tulong, maaari lamang tawagan kami dyan sa mga hotlines namin. At dahil most of the time, we're underground, kung cellular call ang tawag, medyo mahirap namin, hindi pumapasok, no? So, ang sinasuggest namin, tawagan kami sa WhatsApp. So, kahit sa mga computers namin, masasagot namin yung mga tawag nyo. Mm. Kasi Wi-Fi enabled itong sa dito sa underground ng sa basement ng embassy. So, pwedeng tumawag via WhatsApp. Tapos, WhatsApp. available yung sa mga social media namin. Nakikita namin mga comments ninyo at tinatawagan namin kayo or nagiiwan kami ng mga private messages. Opo. At ang napaka-importanting panawagan sana, Yes, ma'am. i-follow yung WhatsApp channel namin, Philippine Embassy in Israel. Kasi dito namin pinapadala yung mga yung mga breaking news namin, kumbaga, to use your term, no? Yung mga breaking news namin, time sensitive yung mga ibang balita namin dyan. So, mas maganda, mas mabilis at tumutunog din sa cellphone dahil may notification kayo. Pero of course, available yung the same information sa Facebook, no? Kaya napaka-importante to stay tuned din sa channel namin. Kasi kung minsan, kahit na sumisirena, nandoon kami, nagpo-post kami ng mga messages dyan sa channel namin. So, kumusta nga pala, ma'am, yung kababayan nating tinamaan ng debris, si Debera, yung taga Pangasinan. Si Mary Jane, ma'am. Mary Jane Debera. Mary Ann Debera, Mary Ann. oo. Ayan, nasaan po ang kanyang labi ngayon, Ambassador Mendiola, ma'am? Sa ngayon, nasa isang funeral parlor na yung kanyang bangkay. Pero hindi nga namin maipadala pabalik ng Pilipinas dahil sarado yung airspace. Opo, ayan. So, wala na pong nadamay na kababayan natin, ma'am? So far, wala kaming balita. Ayan. Mabuti naman po. Ayan. At dyan sa Israel, ma'am, may mga casualties po ba? Sa mga Israelis meron. Ang casualty lang natin ngayon, si Mary Ann, and she was the first casualty dito sa Israel. Ayan, Ambassador Eileen Mendiola, ma'am. Teka muna, ma'am, isang tanong na lang. Gaano po kalalim yung bomb shelter po ninyo dyan sa Israel? Ilang, kumbaga sa story ng building, 2-story ba yan? 1-story? It's sa one floor down lang itong shelter namin. Yung iba sa mga public shelters mas malalim pa. Mas malalim at mas malawak siguro, siyempre. Oho.
Hello? Yes, ma'am. Mas malawak at may supply po ba doon ng tubig? May mga restroom, ganyan? Doon sa iba, Mhm. not all, not all. Ayan. Ambassador Menjola, maraming salamat po, ma'am. Ingat po kayo dyan. Thank you. Maraming salamat, Dale. Mga kaibigan, Philippine